Alright, mga ka-RSP, ngayong taon, ang Cultural Center of the Philippines ay muling magbibigay daan sa isang natatanging pagdiriwang ng sining sa pamamagitan ng Multi-Arts Festival na Pasinaya 2024. Ito ay isang pagkakataon para sa mga Pilipino na masaksihan at maranasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng sining. At para bigyan po tayo ng detalye patungkol sa nalalapit na Pasinaya 2024, makakapanayan po natin ang Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines, si Mr. Dennis Marasigan. Sir Dennis, good morning. Welcome to RSP. Good morning. Good morning. Okay, well, ano po yung kahalagahan ng Open House Festival ninyo sa Pasinaya 2024 sa pagpapalaganap ng sining at kultura nating bansa? Marami sa ating mga Pilipino ang masabi natin na maring natatakot na maging kabahagi ng mga pagtatanghal o pagdiriwang ng iba't ibang anyo ng sining. Sa pamamagitan ng Pasinaya, hinihikayat natin yung ating mga kababayan na sampulan o tikman yung iba't ibang uri ng mga sining. Lahat ng magaganap sa 2 araw na pagdiriwang na ito ay libre. Maaari kang makipalihan o maki-workshop ng hanggang gusto mo, panoorin ang lahat ng kaya mong panoorin. Ito'y patikim para kung sakali, kung may nagustuhan ka sa iyong titikman, baka sa susunod ay gusto mo nang panoorin ng isang buong palabas o pumasok ng isang buong workshop kung saan mo man magustuhan. Ayun. Ano po ba ang tema ng celebration po ngayong taon? Sa taong ito, ang tema na gaganapin para sa Pasinaya ay sulong. Nung nakaraang taon, kasi galing lamang sa pandemya, ang ginawang tema ay piglas sining o kaya ay parang muling pagbukas ng sining. No? Ngayon, sumusulong tayo patungo pa sa mas malaki at mas malaganap na Pasinaya. Sapagat sa taong ito, ang Pasinaya hindi lamang magaganap sa CCP Complex, kundi sa iba't ibang lugar din sa Pilipinas. Magkakaroon din tayo ng kasabay na Pasinaya sa Tagum City, Davao del Norte at maging sa Iloilo City. So ano-ano po yung mga aktibidad outside Metro Manila, sir? Ang mangyayari sa Iloilo at saka sa Tagum ay halos kapareho rin ang mangyayari sa atin sa Metro Manila. Meron tayong 6 na bahagi ng Pasinaya. Ang una yung tinatawag nating palihan. Ito yung workshop all you can. Sa Sabado, sa 3 ng Pebrero, pwede kang tumikim ng iba't ibang uri ng palihan sa musika, sa sayaw, sa entablado, sa sining visual. Pagkatapos meron din tayong mga palabas. Ito yung mga patikim din sa iba't ibang uri ng mga pagtatanghal. Sa iba't ibang uri rin ng sining, ito naman ay sa Linggo, sa 4 ng Pebrero. Tapos meron din tayong pamilihan. Pwede kang mamili ng iba't ibang mga aring sining o kaya kahit na iba't ibang uri ng luto at pagkain. Meron din tayong pagtitipon. Ito ay ang pagtitipon-tipon ng mga manggagawang pansining. Meron din tayong paseo-museo. Ito ay yung pagbubukas ng iba't ibang museo para sa mga nais na magpunta rito. At tutulungan sila ng CCP dahil meron tayong mga sasakyan na iikot sa iba't ibang museo. At meron din tayo na iba't ibang mga pagpapalitan. Ito ay yung pag-uusap ng iba't ibang mga gawang pansining at saka ng mga nais namang ipatanghal itong ating mga pangkat pangsining. Okay, ano po ba ang inaasahan ng CPP o CCP na may dudulot ito sa pagtataguyod ng sining sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa? Inaasahan natin na kasi halimbawa sa Tagum, mga magtatanghal ay hindi lamang mula sa mga pangkat na galing sa Mindanao, kundi meron ding mga pangkat na mula sa Luzon, saka sa Visayas. Inaasahan natin sa pamamagitan nito, yung ating mga kababayan na hindi naman malimit nakakapanood ng iba't ibang palabas. Dala na rin ng mahirap ang maglakbay ang iba't ibang mga pangkat pangsining. Yung mga pangkat pangsining na dadalhin natin dito sa mga lugar na ito at yung ating mga kababayan, hinihikayat natin na magpunta, tikman itong mga palabas na ito, ang mga palihan na ito ng libre para sa kanila. Ayun, libre po ito. Libre po ito. Libre, walang bayad. Gusto ko yung term na ginagamit ni sir. Tikman mo yung mga iba't ibang klase ng sining. Ano? Talagang parang it's a full experience kapag dumalo ka sa mga aktibidad na ito. So paano po ninyo inaasahan, sir, na makatutulong yung mga bagong partnership po ng CCP sa Tagum City at sa iba pa pong lugar para mapalawak po yung audience counts at makipagtulungan po sa mas maraming artist at cultural workers? Ay, ito ay isang paraan na sinasabi natin na bahagi na rin ng ating pagdiriwang ng National Arts Month na
unahin natin ang sining, kung di man sa 2 araw na yon, sana sa pang-araw-araw natin pamumuhay. At ito yung 2 araw na yun, pakikita natin na napakaraming maaari natin gawin sa sining. Maaari tayong makilahok sa mga palihan, manood ng iba't ibang uri ng palabas. At sana sa 2 araw na yon, magkaroon ang mga tao na makakabahagi natin sa palihan ng mas mahigit sigurong pag-unawa at saka pagmamahal para sa mga sining. Well, yung sa Iloilo, nabanggit niyo po kanina, no? February 2 and 3 din? 3 and 4 din. 3 and 4 din. Ganun din sa Metro Manila, sa Tagum, ganun din. Okay. Well, syempre, maaari niyo po bang imbitahan yung ating mga ka-RSP o mga viewers po natin na makisaya at suportahan ang Pasinaya 2024 at para sa mga interesado sa Multi-Arts Festival na ito, saan po sila maaaring makakuha ng mga karagdagang detalye patungkol dito? Ang karagdagang detalye ay maaaring makuha mula sa website ng Cultural Center of the Philippines, no, sa Sentro Pangkultura ng Pilipinas. At kayat po namin ang ating mga kababayan. Magpunta po kayo sa CCP Complex, sa Circuit Performing Arts Theater, sa Iloilo Museum of Contemporary Art, sa FDCP Cinematheque sa Iloilo, at sa iba't ibang mga pagtatanghalan sa Tagum, Davao del Norte, sa ika-3 at ika-4 ng Pebrero, upang makibahagi sa Pasinaya 2024, Sulong Pasinaya. Ayan. Pasinaya 2024, sulong. Suportahan po natin at maraming salamat po sa pagbibigay po ng detalye patungkol po sa kaabang-abang na festival na ito, Mr. Dennis Marasigan. Maraming salamat muli. Maraming salamat, sir.